Ako, ang tingin ko sa sarili ko, pre, yung honest, parang ang laki ng ilong ko eh. At saka, wait lang, patayin muna natin to. Ewan ko yung fact na pag Pilipina talaga literal malalaki yung mga ilong at saka mga malalapad din, no? Ay, no. Genetics nga naman. Anyway, guys. Yun, tumutubo na yung balbas ko. Grabe talaga. And then, okay naman. Kita naman yung detail ng mukha ko. Pero ang pangit sa mga gantong camera ay walang vibrant coloring. Hindi vibrant yung coloring. At kung idadama mo pa sa editor tong mga video, medyo mahihirapan ka pa. Like heck. Dapat gumamit ka na lang ng camera na meron ng color grading para maganda yung quality ng image o kaya video. Kaso, kailangan mo pa bumili ng mamahaling mga expensive na camera para lang magawa yan. Ay nako. Ako tong walang pera pa, di ba? Wala pa nga ako. Tsaka ang naisip ko lang ngayon ay, normal pa ba to? Like, wala pa rin akong jowa, Like, I'm 20. Ay, siguro wala talaga magkakagusto sa akin kasi ang taba-taba ng mukha ko eh. Pero wag ka, guys. May nagkagusto sa akin noon. Nung nasa ako. Ano nga to? Wait lang. Tama. Nung nasa Grosel pa ako, putik, may nagkagusto sa akin doon. And then, putik, nasabi niya rin daw na tinitingnan niya daw ako sa malayo. Putik. Nakwento ko na ba yun? Parang nakwento ko na ata sa mga video. Pero, yun na. Nung suspicious ng babae na yun, hindi mo kilala, tapos biglang mag-appear sa harap mo, tapos sasabihin na nang i-stalk siya sa'yo. What the heck, man? Pero, yun, siguro pag may nagustuhan din akong nilalang, o kahit sinong tao dito, parang ang dating din nun i-stalk ko rin. O kaya, parang bigla na lang din nag-appear sa harap mo. Like, what the heck, man? Iba nagwo-work yung real life In real life, bigla-bigla na lang sila talaga mag-appear at magpa-pop up sa buhay mo, no? And then, tatagal na kayong magkasama. Ayan ang dami-daming tao sa labas eh. Bakit hindi ka makapaghanap ng ni-isa lang sa kanila no? Diba? Pero wala naman ni-isa sa kanila ata ang may interest sa'yo, diba? Unless lang maging ala Alden Richards ka, tapos magpalaki ng abs, tapos magpatubo ng jawline at magpapogi, tapos pumorma ng dami, tapos paglabas mo sa labas, syempre may 80% na agad na may ma-attract ka, no? 80% na yung chance. So, yan. Parang ang weird, guys. Kailangan ba talaga mang-attract ng tao o kailangan mag-antay ka na lang ng biyaya na malaglag yung bunga ng atis? Ano ba talagang dapat gawin, guys? May gulong-gulo ako, men. Ang akin lang naman ay hindi naman super serious na relationship. Like, parang relationship nga lang na friend lang eh. Na parang friend lang yung trato niyo sa isa't isa. Parang close friend lang kayo sa isa't isa. Nagkukwentuhan, na nade-develop over time, and then kahangout o patropa lang yung datingan. Okay na sa akin yun. Hindi naman ako mataas standard pagdating sa pagdating sa relationship. Yun nga, may isa sa mga nakaraan na nangyari sa akin, yung toxic na hindi ko na kakalimutan. Toxic. Like, yung mga ka-online na mga nakikilala mo,
walang matinong makakausap doon sa totoo lang. Kailangan mo talaga maghanap in real life kasi yung mga nakakausap mo sa online, hanggang pasikat lang at pa-flex yung mga yan eh. Hindi mo naman makakausap yan, hindi ka naman makikilala niyan. Like, walang chance sa online, yan yung sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo na subok ko na to, na wala kang makikilalang online na matino. May iilan pero hindi magandang source yung online. Kailangan talaga matagpuan mo siya sa buhay mo. Mag-appear kayo at mag-collide kayo ng multiverse, universe mo. Bigla kayo nag-collide at nagtagpo. At bigla kayo nagkakilala at biglang nangharana si Kupal. Never mind. At paano na? At bigla na naging kayo, naghalikan at nag-inuman. Putik na yan. Parang ang weirdo isipin eh. Pero kung friendship lang yun, hindi na... Pero kung friendship yung scenario, ganito lang yung mangyayari para sa akin. Nagkausap, nagka-developan, at nagkiligan, naka-develop ng pagsasama sa isa't isa at pag-enjoy sa pagsasama niyo sa isa't isa, pag-hangout sa isa't isa, pag-travel sa paligid magkasama, at bonding magkasama. Yan lang yung mangyayari pag friendship lang yung intention niyo sa isa't isa. Parang friendship lang na, pero girlfriend yun pero parang friendship lang din yung yung tratuhan. Like, wala masyadong serious sa lang. Walang pag-iisip na masama sa isa't isa. Walang negative level na pag-iisip sa isa't isa. Walang mapupusok na galawan. Walang pa-flexan. Walang flex. Walang pasikat sa isa't isa. Walang mga ganun. Walang pa-baby, flex. Walang ganun. Just like, lang, friendship bonding lang na type ng relation. Yan nga. So, yun lang yung expectation ko pagdating sa relationship. At wala nang complexity pa. And then, mahirap makahanap ng matino kausap at mag-i-stick talaga sa'yo ng matagal sa totoo lang. At hindi mo pa alam kung seryoso din mag-isip yung makakausap mo no? Kaya yung paano kung playful yung makausap mo, di ba? Papaglaruan lang din yung feelings mo, tapos peperahan ka, then hiram-hiram ka na kung ano. Na ang pangit, di ba? Like, maging conscious nga kayo guys. Hindi lahat ng tao mapapagkatiwalaan yun. Like, natuto na ako It's na tong red flags para sa mga experiences ko sa paligid ko eh. Red flag na yun na hindi lahat sila matitino, hindi lahat sila parang natuto ka na lang o na-traumatize ka na lang sa mga behavior na na-encounter mo. Pero syempre, kailangan natin matutong mag-handle ng fails, ng mga toxic. Pag alam mong toxic, huwag mo na samahan. For sure, may iba pang good people na pwede mo makasama. Just ignore at saka mag-disconnect ka na lang sa mga toxic na nakikilala mo. And then mag-establish ng bagong connection sa mga taong ka-vibe mo at ka-seryoso mo mag-isip. Parehas kayo mag-isip ganun. At may sense kausap syempre. Pero hirap maghanap ng ka-match sa totoo lang. So yun guys, wala. Tama ng blah 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 at yap. So ito lang ang video natin ngayon tungkol lang sa mga conclusion ko sa buhay ko. So bye!